Para daw ho maging malinaw na at wala ng intriga Sa budget. sa budget, magkakaroon na raw po ng tinatawag na open bycam. Ba? Sen. Open bycam. Opa, hindi ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko, open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Paano pa? Gaano ka-open? Sana ba yan? Meron tayong balita nyo kahapon eh. Ano ha? Hindi, si Nelson kaya niyang ipaliwanag. Sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Oo. Ayan, no? Supportado. At hindi na raw mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po ay alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, ha? At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Ari nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko habang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Yan ang tanong. Sino? Sino, Nelson? Sabi, meron atang nagpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-o-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ay, siguro baka mag-open sila o mga kababayan o ang inyo po mga, siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto o yung iba, magrepresenta. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa. Naiintindihan naman niya yung pinag-uusapan. Kaya ang tanong ko sa inyo, gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino ngayon ang ilalagay mo doon? Ito, nabuo daw po yung panawagan para sa open bycam para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Nito nakalipas sa taon, ang tinutukoy daw po yung mga nananawagan para sa open bycam. Ang pagkakasingit daw po ng special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance ay utos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng bycam. Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Oo nga, no? Ang parang observer lang ang... Ilan ba yung... ilan ang mag-observe? Gaano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita? Kasama ba silang nakaupo doon? Kasi yung tuntunin, hindi gano'n Meron na live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House, magtatalaga lang ng ilan Sa Senate, gano'n din. Paano yung paraan? Sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Kasi kung wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open Bycam Campaign, Open Bycam Campaign sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yan? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayun, sabi po ni Prince Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Sen.
Oh. Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita Anak ng prinsipe. anak ng ng mga anyway, yun Bakit? po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga bycam? Nakita ba niya kung ano ang ginagawa sa bycam? Kaya nga ako sinabi ko, ako minsan lang ako nakasali doon, ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Ganun no. Hindi ka man lang makalapit doon eh. Masasarap daw pang pagkain doon di ba? O, ma-high blood ka naman. Nandun daw ang pinakamasarap at mamahaling pagkain sa kapag bycam, Sen. Hindi naman. May Hindi ba? lasa din. Pero ang nakakayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Na basta nandun lang kayo. Anong klaseng bycam yun? Ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, Oo. i-open sa public. Ba, hindi, ang ganda. Aha. Sige nga. Makikita ko rin naman eh, di ba? Oo. Oo. Ay, nako. Anyway. Isip-isipin mo, aaminin nila ngayon publicly na, isama na po ng public. Oo. Isang pag-amin talaga na na itinago nila eh. Oo. Di ba? Naka-live stream. Isipin mo, Oo. ngayon lang nila na inamin na isasama yung public, hindi nila sinasabi, ano ang mekanismo, anong kaparaanan, paano mo ihahalo ang publiko para ngayon makamit mo yung transparency. Pagsang-ayon lamang na marami kayong itinago talaga. Ako ang Diba? idea, ang pagkakaintindi ko to, Nelson, para naka-live stream lang siya, para naka-Facebook live, o kaya naka-YouTube live na ang tao nanonood. Parang ganun ata ang mangyayari dito, Sen. Sana man lang, Oo. kung merong kaalaman ng publiko, sa mga termino lang na gagamitin doon, mawawala na yung public eh. Ganun ho ba? Gaano karami ang public Oo. na makakaalam yung program funds? Oo nga. No? Oo. Ang gusto nila dito gawin, Sen, ay mag-pass ng isang batas para maging institutionalized na yung open bycam. Oho. So dito Sisimulan ito ang taon sa taong ito. Isipin mo, ewan ko kung papayag sila doon ha. Aha. Ito pag-amin lamang ng kahinaan talaga ng paggawa ng batas at hindi nila nagawang transparent. Ngayon, pag inamin mo yan, talagang yung kahinaan, yung kawalan ng transparency, inamin mo talaga. Ganun ho pala epekto no. Hindi ba kung ako? Oho. Sa bahay mo na lang. Opo. Kapag nagbago ka ng patakaran, ngayon kanya, tuwing araw ng Miyerkules, Opo. talagang magbibigay tayo ng kung ano man ang niluto natin, bibigyan natin ng kapitbahay natin na nakapaligid sa Ay, pamamahagi na natin itong... Ibig sabihin, sa maraming panahon, hindi ka man lang nagbigay. Maramot ka. Ganun. Noon mo lang na-realize. Gumawa ka Gumawa ng pa ng patakaran eh. Ngayon lang sumilay sa alaala mo. Kailangan mong makisama sa ano mo. Isangkot mo ng taong bayan, parang ganun, Oo, ano? di ba? Oo nga, ano? Sa kahuli-hulihan, naisip mo. Pero sabi nga nila, inilahad mo ngayon yung kahinaan mo. Kaya palagi ko sinasabi, minsan lang ako dumalo dyan sa bycam. Aha. Ayoko na. Yun na. Nakaupo lang kami. Oo. Yung aming, ano yun? Yung Committee ng Appropriation sa panig ng House of Representatives. Noong panahon na yon, si Nonoy Andaya, Opo, na matagal nang namayapa. Yung counterpart naman namin sa panig ng Senado, ang aking kumari, Loren Ligarda. Lord Ligarda, opo. Silang dalawa lang nag-uusap. Ayun, Kami ron, nagkukwentuhan kami ron. Nagbubulahan lang kami. Sa akin ayaw ko ng ganun eh. Dapat talaga open para ho lahat nakakapag-participate. Di ba? 3 lugar pa yun eh. Oo nga raw po, marami palang kwarto yun. Kanya-kanyang kwarto pala. Hindi, 3 lugar na yung meron pang, hindi ko alam kung Campaginado yata yung isa. Pagkatapos nagpunta kami sa Mga five-star Polo hotel. Club yata yun. Pagkatapos ganun din eh. Ayun. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo, So para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Ganon. Di ba? Sana walang ganon. Oo. Hindi, anyway, Sen, ganito na lang. Kapag kayo po sa Senado ay kasama dyan sa BICAM, kami na ang isugan nyo ni Nelson
Kami ang public. Kami nang isugat ninyo. Parang kalabaw lang. Ito dalawa sinusugat ko dyan, ha? Dahil open yan sa public, kayo yung dalawa yan ng public. Tsaka, para na sa ganun yung kayo magsisidop ng mga ating mga maayos dyan, ha? Oo, parang hindi na ba natin isasangkot ang publiko rito kung ano nang pinag-uusapan natin eh. Saglit